Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan na kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Good evening, Ders. Ako never hanggat sabay sila mag-update sa IG. May pera yon na si Pau. Ayaw lang talaga niyang pakasalan kasi nga may inaantay, hinihintay si Chinita Princess. Salamat kay Sir Dio at sa tadhana, ginalaw ang baso. Nagsama ang Kimpaw. Tama po kayo dyan, Ginang Annalyn Hiccup. May pera, may ipon, si Paula Avellino. Gumagawa lang talaga siya ng way para hindi po yun matuloy or hindi po sila magkaisang dibdib. Kasi napi-feel naman po talaga ng lalaki pag ah, gusto niya ng pakasalan yung isang babae, mga kakimpaw eh. Pero kung ramdam niyang, ay hindi pa ito yung babaeng para sa akin, syempre, i-refuse at gagawa ng way itong si Paulo. Knowing Paulo, mga kakimpaw, di ba? Gagawa yan ng way para po maisakatuparan ang kanyang plano, ang kanyang kagustuhan. Kaya, ibig sabihin, ayaw niya talagang pakasalan itong si Jay, hindi ba? Kasi inaantay niya talaga si Chinita Princess, ang babaeng 15 years niyang inantay na makasama at mapalapit dito. At ngayon, matagumpay naman po yung pag-aantay niya, mga kakimpaw eh. Kasi sumikat ang tambalang Kimpaw. Tapos naging sila pa, 'di ba? At sa mga susunod na taon, ipag-pray natin na sana po ay magkaroon ng kasalan si Kim and Paula Avellino sa simbahan. Ito yung inaantay nating lahat, 'di ba? Kaya deadma sa mga bashers, deadma sa negative issue, okay? So maraming salamat sa komento Ginang Annalyn Hiccup. God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, Doris, bakit di panatag ang ibang supporters sa Kimpaw? Dami mga satsat, minsan naubos ang ating pasensya sa mga bashers. Ito ang mga bayaran na si Jay dahil ayaw niyang umangat si Kim kaya ginawa niya ito para sumikat siya kasi apelyido lang sikat nila, di ang kanilang trabaho. Nakakainis lang Dres dahil ang Kimpaw lang ang palaging pulutan sa social media. Galit din ako sa ibang reporter, masyadong below the belt na ang tirada nila. Always praying for them both. I love KP very much. Thank you, Dres, and God bless always, Kim Pao forever. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. Yes, tama po kayo dyan. May iba talagang supporters na hindi po panatag kay Kim and kay Paolo. Kung pwede lang po sana mga kakimpaw na hawakan po ang kanilang isipan, di ba? Para makontrol sana natin. Pero hindi po eh. May kanya-kanya silang isip na pag gusto po nilang magduda, magdududa po sila. Pero hayaan na po natin mga kakimpaw yan. Dahil basta tayo, panatag tayo kay Kim and kay Paolo. Tungkol naman sa mga bashers na bayaran, deadman na lang din po natin yan dahil ang daming blessings, ang daming mga magagandang nangyayari kay Kim and kay Paula Avellino. Kaya hindi po dapat tayo nagpa-focus sa mga negativity na yan. Focus lang tayo sa positive na nangyayari kay Kim and syempre kay Paula Avellino. Kasi mga inggit lang yan. Gusto po nilang i-down or pabagsakin ang tambalang Kim Pao kasi sila po ngayon talagang namamayagpag na tambalan sa mundo po ng showbiz. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Webes at tunahin na nga nating pag-usapan ng write-ups po ng Abante tungkol ito kay Kim and kay Paolo. Sabi dito, mababang ratings ng Kim Pao serye, nilatagan ng depensa ng mga solid. Hindi nagpatalo ang Kim Paulandia sa mga nanlalait sa kanila kaugnay sa mababang ratings daw ng serye ni na Kim at Paula Avellino ang Di Alibay. Sa mga lumabas na statistic, pumapangalawa nga lang ang Kim Pao sa kalaban nilang programa, ang Sangre ng Kamuning.
Pero ipinamukha naman ng Kim Pao Landiang resibo ng maraming TV commercial o TV ads ng Kim Pao kumpara sa kabila. Pinosti pa ng ilan sa ex-media ang hinimay na bilang ng mga ad ng dalawang programa mula sa PHK TV listings na galing sa March 24, 2026 airing. Lumabas na 33 lang ang Kamuning at 107 naman sa Ignacia. Sabi sa comment at post sa mga Kim Pao Landia, ayan, the more na binabash nyo si Kim and Pao and their series na The Alibay, patuloy silang namamayagpag dahil padami ng padami yung ads nila. Yung lalong natitiwala ang mga advertisers sa Kim Pao. This is what you called good credibility. Congratulations, Kim Pao. Isang netizen naman ang gumamit pa ng AI overview para ipaliwanag ng husto ang relevance ng ratings at dami ng commercial ads ng isang TV show. Sinabi sa AI overview na kahit mas mataas ang ratings ng kalaban mong nitong programa, mas nakakaangat ang show ng Kim Pao sa usapin ng TV ads. Back with data, I love it. The success of The Alibay across various platforms is honesty, one of a kind. Yay, dun tayo sa may data at stats. So ito po ay sa panunulat ni Ray Pumaloy. So wag na po sanang ikumpara ng mga bashers no yung ratings ng The Alibay doon sa Sangre kasi hindi na po kasi fresh pati itong The Alibay na panood na sa Prime at ngayon napapanood ng advance sa I Want. Sabi ko nga po ng paulit-ulit ay bonus na lang kung kumita ito sa Free TV at mukhang successful ha dahil sa dami po ng kanilang nakukuhang ads every night. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang chikang nabasa ko na meron pong isang network di umano na nag-o-offer kay Chinita Princess. Gustong kuhanin si Kim Chu ng ibang network sa ABS-CBN. Sabi dito sa post ni Jezebel Marie, so totoo ang balita na kinukuha at inooperan pala ng ibang network si Kim Chu. Kaso loyal yan, ipakolab nyo na lang para makawork iba actor or actress nyo. May pag-asa pa. Tapos yung ex niya gusto din siya kunin for project kaso binasag nga. Ayaw pa gamit. Heis, in demand ang ate ko. Yes, in demand po sobra si Kim and si Paulo, lalo na si Chinita Princess. Kasi ang dami po nagkaka-interest sa kanya. Malaking network, ibang aktor, gusto makatrabaho si Kim Chu, pero si Kim meron po talaga siyang paninindigan. Super loyal po sa kanyang network. Kaya kahit anong offer po ang ibigay kay Chinita Princess, tatanggihan niya lamang yan, mga kakimpaw, dahil malaki po ang kanyang utang na loob sa ABS-CBN. Kahit nga po ng pandemic na wala po siyang trabaho, hindi niya po tinanggap yung offer or yung paglipat sa ibang networks. Bagkos na natili po siya at nagaantay ng project na ibigay ng ABS-CBN. Ganyan po ka-loyal si Kim Chu, kaya naman yung mga mag-o-offer dyan na network or ibang aktor, tatanggihan niya lamang yan, mga kakimpaw. Kaya sorry na lamang sila. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.